Mga kababayan, mga DDS, utang na loob, credit inside, huwag kayong umiyak. Ihinga nyo na lang ng malalim at sabihin ninyong praise the Lord, thank you Lord, nakulong rin siya sa wakas. Walang uwian to, habang buhay na yan dyan. Ewan ko kung aabot pa 6 years yan. Ito na, mga kababayan. Lolo Digong, Lolo Hinanil, tuluyan ng hindi makauwi. Ito po, nilabas na po, mga kababayan. Pakinggan ninyo ha. May ads lang po, mga kababayan. Diyos mio marimar. Wait lang ha, mga kababayan. Wait lang. Ayan, balik tayo dito. Ayan. Sa totoo lang mga kababayan, mahirap man at masakit mang isipin, tanggapin nyo na lang po na kapag DDS ka, bobo. Ito na, mga kababayan. 4 counts of murder ay inilabas na ng ICC. At merong ibang 5 redacted na pangalan ang susunod na aarestuhin. 5. Kung naalala nyo noon, siyam. Ngayon, 5 na lang. Nako, patay. 5 na pangalan na ipinasok ni Digong sa kanyang administrasyon at itinalaga niya para kasabwat sa pagpatay. Eto na, mga kababayan. Pwedeng magdagdag ng charges kay Duterte. Nako, pwedeng magdagdag ng charges kay Duterte. According kay Attorney Cristina Conte. Eto na, tuloy. Tulad kumaga sa atin na touch mo. Posibleng madagdagan pa ang mga kasong haharapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Patay! Ito ang binigyang diin ni Assistant Counsel to ICC na si Attorney Cristina Conte. Patay! Matapos ilabas ng ICC ang redacted version ng document containing the charges laban sa dating Pangulo. Nako! Posibleng madagdagan pa! Yung 6 years, magiging 12 years. Ay, putang ina talaga! Alam ninyo, mga Pilipino, nakalimutan ko yung sunod. Ano ngayon? Kalimutan ko eh. Sino nga ba yung prinumot ko? Kasi madadawit yun. Nako po. Oh my goodness. Lala, patay. Yung siyam 5 na lang. Alaka. Po, trages na yan. Ngunit ayon sa abogado, depende pa rin ito sa magiging takbo ng investigasyon sa dating Pangulo. Nako! Pero tinitingnan namin, may possibility naman na kumbaga, paunlarin pa. Depende dun sa patakbo ng investigation. Ako tingin ko nga rin, mas maganda nga na dahil lumabas na yung buong story Nako! Sa ngayon, crimes against humanity in the acts of murder at attempted murder pa lang ang inilalabas ng ICC laban sa former president. Attempted murder at murder. Patay kang bata ka. Continue. Ibig sabihin, hindi pa kasama sa kaso ng dating punong ehekutibo ang umano'y pagkulong, pag-torture at pag-rape na ayon kay Attorney Conte ay inaplayan ng prosecutor sa... Patay! Murder pa lang yun Take note mga kababayan, yung pagpatay, 4 counts of murder kay Digong, mga kababayan, nilabas na ng ICC. Hindi pa kasali doon yung torture, yung rape, yung pagkulong. Nako po, tad sa kaso ang lolo ninyo. Putang ina talaga. Ako, pumatay? Yes. 6 or 7. Ako mismo, bumaril. Pinatay ko talaga. Ayan, kayabangan mo. Ayan na. Maintain the ICC room. Ako, yes, correct. Very correct. Ma'am, wala kang alam kasi because guilt is personal. Wala kang alam, putang inang yan. Ako pumatay. Yes. Correct. Very correct. Ayan na. Ito
Ito na ang resulta sa kayabangan mo, Lolo. Warrant of arrest ng dating Pangulo. Bukod dito, mas kaunti rin aniya ang insidente na inilagay ng prosecutor at karamihan sa mga insidente na ito ay sa Quezon City, Manila at Bulacan. Nako! Yung 49 na insidente kung saan merong parang umaabot ng 70 ba na biktima, 70. ang lumalabas, ito ang kikilalaning biktima sa kaso against Duterte as of now. Patay. Mas maliit, definitely, kaysa sa libo-libo na sinasabi, pero ito ay posibleng bahagi ng approach o resulta ng approach ng prosecutor ngayon na, kumbaga, paninigurado. Sisiguraduhin namin, makukonvict namin siya sa pinakamalalakas na insidente o panigurado at sisiguraduhin naming i-convict namin siya sa pinakamalalakas na ebidensya. Alam ninyo, wala akong pera. Umasa lang ako sa retirement pay. Mahal aeroplano papuntang Manila. Kaya, kung si Rizal may gawan niyo ako ng revolto, ako nakaganon. Si Rizal may hawak na libro. Ako nakaganon. Tag $5 lang, mga bobo kong supporter. Eto na. Nakakasiguro at iko-convict. Patay kang bata ka. Samantala, nakatakda sana sa September 23 hanggang September 26, 2025 ang muling pagharap ni former President Rodrigo Duterte sa mga hukom ng ICC sa The Hague, Netherlands. Nako! Ngunit ipinagpaliban matapos humingi ang legal team ni FPRRD ng indefinite adjournment o indefinite postponement ng proceedings dahil sa kanilang pahayag na not fit to stand trial ang dating Pangulo. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni FPRRD, mayroong cognitive impairment o problema sa memorya ang dating Pangulo. Ayan na. Bagay na hindi pinaniniwalaan ni Conti. May problema sa memorya. Kahapon si Sara nandun sa Japan. Anong sabi? Kakausap ko lang sa tatay ko. Nagwo-worry siya sa rally. Tapos, ang sabihin, may problema sa memorya. Pwedeng gamitin ng mga abogado yung statement ni Sara. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, si Sara mismo at ang mga anak ni Digong ang magpapahamak sa kanya. Sasabihin na naman ni Koopman, may memory loss, hindi makaalala, hindi alam kung tae ang nahawakan niya o di kaya utot lang na may laman, may pungo. Hindi daw alam ni Digong kung umutot siya may kasamang pungo. Kasi nga, memory loss na daw. Ang problema mga kababayan, kay ang anak niya na presidente daw sa 2028, magaling, matalino. Putang ina, naglabas ng statement doon sa rally sa Japan. Nagwo-worry si President Duterte. Frustrated na nga hindi niya matulungan ang taong bayan. Tapos sabihin, memory loss. Gagamitin yan ng abogado laban kay Digong itong mga statement ni Sara na ayan na. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami naniniwala na unfit for trial si Duterte. Buti na lang yung ICC judges, hindi rin. Ayan na. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila naniniwala. Maskin ang mga taga-ICC, hindi. Bakit? Ay mga statement ng anak ni Digong, okay daw. Pagdating kay Koopman, hindi daw okay. Pag-untog, ulo ninyo. Last week, sinasabi ng kamag-anak niya, yung mga apo niya, okay po si Lolo, he is the same Lolo as we know him. There is nothing to worry about, and he is, laging ito yung term, okay. Kaya para sa amin, kanino kami maniniwala? Sa sinasabi ni Attorney Kaufman o na self-serving o sa sinasabi ng mga kapamilya
na spontanyong mga statements. Diba? Kita ninyo? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, yung drama ni Koopman, pinipirahan lang si Digong yan. Hey, I will tell you frankly, alam ko ang mga DDS, mga bobo kayo. Yeah? Pero hindi kayo bungol. Hindi kayo bulag. Si Koopman, abogado yan. Si Koopman, kung walang pambayad si Digong, hindi niya asikasuhin yan. Iba pa rin talaga yung mahal mo yung tao kaysa minahal mo yung kliyente kasi may bayad. Di ba? Yun ang totoo, mga DDS. Alam kong bobo kayo, pero hindi kayo bungol. Hindi kayo bulag. Si Koopman, ganito yan. Halimbawa, tumae si Digong. Siyempre, lilinisin niya yung puwet ni Digong. Bakit? Bayad siya. Di ba? Ngayon, kung hindi babayad si Koopman, lilinisin ba niya yung puwet ni Digong? Baka duraan lang niya, sipain lang niya, magugulong-gulong yan dyan. Di ba? Ganon yun. Yun ang totoo. Saan ka hahanap? 150 million a month, sabi ni Ma'am Lily Tonini. Siyempre, asikasuhin mo, gagawa ka ng paraan para mapaniwala mo yung tao, pati yung kliyente mo na ganito. Ang problema ng mga kababayan, tandaan ninyo, Pilipino tayo. Alam natin yung pasikot-sikot sa mundo. Punta ka ng Amerika. Kahit wala kang kakilala doon, pero nakakakain ka, nakakasilong ka. Kasi Pilipino nga tayo. Sa Pilipinas, ma-Chinese ka man, Japanese, Korean, Thailander, Taiwanese, Bhutanese, Panis. Naiintindihan mo yan kahit hindi ka marunong magsalita. Pinoy tayo eh. Ibahin nyo si Koopman, ibahin nyo ang Pinoy. Si Koopman, kung dito sa Pilipinas yan, pang 15 years old lang utak niyan. 15 years old lang utak niyan kung dito sa Pilipinas yan. Diyos mio, Marimar. Si Maharlika na nga mismo vlogger ni Digong, yung pukpok dyan na pinatay yung asawa para mapunta sa kanya yung mana, yung nagbablog-blog, si Claire Contreras, yung may puting ahas, yung mga palangga, jutang inamesh, si Lisa Butod, si Lisa Tanas, kilala nyo yon? Si Maharlika, yung may cannabis chocolate, pinalit daw ni Binoy, Senator Robin, cannabis chocolate. Anong sabi ni Maharlika? Koopman, mag-resign ka na dyan. Sa mga pamilyang Duterte, palitan nyo na yan si Koopman. Ayaw nyo makinig eh. Kung ako papipiliin kay Maharlika, kay Banatbay, wala akong piliin sa kanila. Pareho silang tanga. Diyos mio, Marimar. Ay, Diyos ko. Sabi ni Serenity Music, isa pa tong si YouTube. Darating din ang araw mo. Sino ba? Si YouTube. Mamamatay ba yan si YouTube? Hayaan nyo na yan. Kung may lamok dyan nakapasok. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan. Nako! Kita ninyo, mga kababayan. Ayun na nga, si Digong. Ito pa, continue. Drug war victims can insist Duterte SP to stand trial. Bakit kaya? Tsaka umuulan din ng napakabigat ng mga balita. Yeah. So you're there right now. Bakit ho pa naglabas attorney ng charge sheet ang ICC? Kayong hindi naman po matutuloy today yung confirmation of charges hearing. Okay, Tony Carmina, whether or not natuloy or hindi is irrelevant kasi dapat talagang ilabas yan. Okay. Kasi that's the document containing charges. That's really the formal charges against Mr. Duterte. And it was actually filed
last July 4. Correct. In fact, nasa dokumento po yan, July 4. Except that the publicly redacted version was just published last night or yesterday, September 22. Okay. So, talagang nakatalaga po yan sa schedule ng ICC. Nako po. Okay. And then, daw ay sinasabi nito ay 3 counts of crimes against humanity. Pakipaliwanag mga attorney. 4 counts. Bakit ito Hindi pinaghiwa-hiwalay into 3 separate counts? So Cecil, my go-to May ads lang mga kababayan. Hanapin natin yung iba, yung medyo matalas-talas pakinggan. Eto kung ilang counts. Digong 4 counts. Ito na May redacted to, mga kababayan. Wait lang. Dito lalabas yan dito. Sa ABS-CBN tayo, nawala ang Rappler Ito, ABS-CBN, Digong. Hanapin natin, mga kababayan. Kasi, yung iba kasi, short lang yung balita. Dito tayo sa ABS, patungkol kay Digong. Saan na si Digong? Hanapin ko lang. Hindi ko na-save na tumagilid kasi kanina, mga kababayan. Ito, ABS-CBN News. Duterte. Ito na. Duterte, 4 counts. Ayan. Pag napanood nyo na siguro to mga kababayan, kanina, yung balita, Ito. Ay, 9 months pa pala to. Ito. Ayan. Kung dati siyam na redacted yung pangalan na sangkot, ngayon 5 na lang. Patay. Sino-sino kaya ito? Sa unang pagkakataon ay isinapubliko ng International Criminal Court ang mga detalye ng mga asuntong pinakaharap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bahagi ng reklamo ang insidente ng pagpatay sa 78 biktima umano ng drug war ni Duterte sa ilang taon ng pagiging Davao City Mayor niya at sa ilang taon ng kanyang termino bilang Pangulo. Patay. Nakatutok si Salima Refran. Ayan na. 3 counts ng crimes against humanity for murder at attempted murder ang mga asuntong isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa prosecution pre-confirmation brief na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Sakop ng count 1 ang 19 na pagpatay sa mga umano'y drug pusher at magnanakaw noong 2013 hanggang 2016 sa Davao City habang mayor pa si Duterte at umano'y pinuno ng Davao Death Squad. Patay. Sakop ng count 2 ang 14 na pagpatay sa mga umano'y high-value targets na sangkot umano sa droga sa unang taon ni Duterte bilang Pangulo. Sakop naman ng count 3 ang 43 pagpatay at 2 tangkang pagpatay sa lower level criminals sa pamamagitan ng barangay clearance operations o Oplan Tokhang mula 2016 hanggang 2018. Sa dokumento, sinabi na indirect coup perpetrator si Duterte sa 3 count ng murder. Bilang Davao City Mayor, may legal na kontrol umano si Duterte sa pulisya noon. At sa ibang tauhan ng City Hall at barangay na nagkasa ng mga krimen. Ayon sa ICC prosecutor, ang ginawa sa Davao, pinalawig umano ng maging Pangulo siya. Malinaw na pinapakita sa atin ng prosecutor na merong nangyaring DDS killings. At ito ay naayon sa isang plano. Nung naging presidente na si Duterte, nung siya ay naging simula 2016, nabuo or isinagawa yung national plan. Patay. Pili lang ang mga inilistang insidente at biktima. Mas maliit definitely kaysa sa libo-libo na sinasabi, pero ito ay posibleng bahagi ng approach o resulta nung approach ng prosecutor ngayon na kumbaga paninigurado. Sisiguraduhin namin, makukonvict namin siya sa pinakamalalakas na insidente o kaso. Sa isinapublikong dokumento, hindi binanggit o kaya na may tinakpan o redacted ang mga kasabwat umano ni Duterte. Pero inilarawan sila bilang galing sa Davao City at itinalaga sa high-level national position na maging presidente. Nako, kita nyo?
Redacted, mga kababayan. Pakinggan nyo ha, redacted. Ang mga kasabwat umano ni Duterte. Ito ha. Siya Redacted. Malalakas na insidente o kaso. Sa isinapublikong dokumento, hindi binanggit o kaya na may tinakpan o redacted ang mga kasabwat umano ni Duterte. 5 yon. Inilarawan sila bilang galing sa Davao City at itinalaga sa high-level national position ng maging presidente si Duterte. Kita ninyo mga kababayan, ayan, basahin ko. Immediately after his inauguration, Duterte appointed co-perpetrators from Davao City to high-level national position, which allowed them to exercise control over the physical perpetrators. Ibig sabihin, sino ba yung nasa Davao na itinalaga niya sa national? Si Bato. Isa na si Bato doon. Si Bato, naging PNP chief ng Davao, ginawa niyang Philippine National Police General Chief. Eto na, mga kababayan. Sino pa? Marami po yan. Andyan pa si Danao. Andyan pa si Albayalde. Yung mga i-promote niya. Nako po, mga kababayan. Marami-rami nga yon. Siyam nga yon dapat 5 lang nakalagay dito. Co-perpetrator. Perpetrators. Ibig sabihin, pag co-perpetrators, kapwa as akusado, kapwa or kasama. Kasama sa kanyang paggawa ng krimen. Yun po yung tinatawag na co-perpetrators. Ayan na mga kababayan. So, pag galing Davao, sino bang galing Davao? Si Sara. Sino bang galing Davao? Si Bongo. Sino bang galing Davao? Si Bato. Hala! Diyos mio marimar. Pero I'm sure number 1 si Bato dyan. Number 1 si Bato. Hala ka mga kababayan. Ginoo ko tabang. Tabang ginoo ko. Duol-duol na ba mo gawas ang warrant kay naambot lang. O mga DDS, ako po'y nanawagan sa inyo. Palitan nyo na idol nyo, tigilan nyo na si Digong, doon kayo kay Chabit. Doon kayo kay Diskaya. Palitan nyo na yung DDS ninyo, dapat Diskaya diehard supporter na. Or di kaya Chabit diehard supporter. Palitan nyo na. Dapat CDC or CDS or di kaya DDS. Nagtatag umano sila ng network kabilang ang mga mula sa PNP, PDEA, NBI at Bureau of Corrections kasama ang mga hitman. Nako! Kita ninyo! Pulis, PDEA, NBI, Bucor at mga hindi pulis na kasama ni Digong. Ito basahin ko lang. Ito continue. Si Duterte. Nagtatag umano sila ng network kabilang ang mga mula sa PNP. Together, Duterte and his co-perpetrators established a network of perpetrators comprising state actors such as law enforcement officers, including personnel from PNP, PDEA, NBI, Bureau of Corrections, or Bucor, non-police assessed, and hitman. Kita ninyo? Kahit pala hindi pulis. As long as kasama ni Digong, may alam sa kagagawa ni Digong, dawit. Nako po. Sino ba yung taga Bucor na nagtatago ngayon? Sino ba yung taga Bucor na pinatay si Percy Lapid? Halaka, ginoo ko. Tabang. Posible kayang kasali si Bantag dito? Halaka, taga Bucor Hala, Bantag. Naku, ma-Interpol ka gid. Tago ka na, Bantag. Hala, taga Bucor. Non-police asset. Bureau of Correction. Hala ka. Ginoo ko. Amen. St. Joel Villanueva, pray for us. Nako. Ayun na, mga kababayan. Diyos ko po, Ginoong gagmay dagkog purol, panabangi. Ito pa, yung sunod, mga kababayan. Nako, kasamahan pa rin to ni Duterte. Hala,